We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso, good morning! Mayong aga, you're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw kita sang Webes, October 5, 2023. Happy World Teachers Day! Mga kapuso, ma'am, sir, salamat gid sa inyong pagiya. This is the best times and mga kapugso nga pasalamatan. Kagilalahon ta ang ilang mga sakripisyo para ipreparar ang aton maayo nga futuro. Sa tanan nga mga manunudlo, ma'am sir, saludo gid kami sa inyo. Mga kapuso, hibaloon ta na ang nagapanguna nga mga balita sa Western Visayas. Ako si Zen Kilantang, live diri sa GMA Iloilo Station. Ako naman yung kapuso, Eden Pretos live na live ikin diri sa GMA Bacolod Station. Subong agad dala sa gihapon namon ang madalag ko nga mga balita kag impormasyon niya dapat ninyo mahibaloan bangod local news matter. Tutok na kagyari ng pinakauli nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. Mga kapuso, ang inyong makitaan subong ang among pagtililipon sa mga manunudlo sa idalom sang DepEd Division of Iloilo City sa Fort San Pedro National High School kaangot sa selebrasyon sang World Teachers Day 2023. Ang dugang nga detalye sini ang bantayan sa dili madugay. Mga puso, sa ato nagpapangunang balita, pila ka rice retailers na lipay sa pagkakas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa price ceiling o kon price cap sa bugas. Pila ka konsumidor hingyo naman nga ipabilin anay ang presyo sang bugas. Inyang gintutukan ni Kim Salinas. Ginkalipay sang pila ka rice retailers ang tikang ni President Ferdinand Marcos Jr. nga pagkakas na sang price ceiling sa well-milled kag regular milled rice. Nahimo ang desisyon bangod nakita nga nagataas kagyara sa 81.46% ang compliance rate sa mga retailers. Na-maintain naman suno sa ahensya ang farm gate price sa 14 pesos tubtob 23 pesos. Dugang diri nakita man sang DTI nga bastante ang supply sang bugas sa pungsod. Ipabili mo siya po, may stock pa kami nga una nga barato. Mas mayaw ka na ikrangking kwaya kay pa kung may bugas mo barato mapanubuha pa naman presyo namon. Kung mahal mga ata sa monte, mahal mo bigyan naman eh. Kung good news sa mga retailer, iniman naming nga balita para sa pila ka mga konsumidor. Ang hinyo ni Nanay Helen, ipabilin anay ang presyo sang bugas. Wata tayo mahimo ko na mo na ilaya nga pag pag atakaran dapat na no buon gid kay para ang sa bala makaano man tibawas man bala. Madumduman nga sangin patuman ni PBBM ang price ceiling sang bugas. Ginmando nga hindi maglapaw sa 41 pesos ang presyo sang regular milled rice, samtang 45 pesos naman ang sa well-milled rice. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Disgustado ang pila ka mga pasahero sa piso nga provisional fare increase nga ginaprobahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa mga public utility jeepney sa bugos nga pungsod. Bangod sini ang plete sa traditional PUJs diri sa Western Visayas nga sa karon yara sa 12 pesos magasaka sa 13 pesos. Samtang ang 14 pesos naman nga plete sa modernized jeepneys magasaka sa 15 pesos. Para sa isa ka estudyante nga napakig-angutan sa news team, dako kuno ini nga buhin sa iya pang adlaw-adlaw nga balon. Apang kun may disgustado, ang mga driver ang ginakabig naman ini nga bentaha nga dugang sa ila kita. Mangin epektibo ang saka sa plete sugod sa Domingo, Oktubre 8. Di dako kataman sa amon nga driver nga kumapasaka ang piso eh. Siyempre, mahalada ang krudo subong mo. Ang mga pasayro nga minimum lang soldo, luoy mata sa ila eh. Kapuso halin sa paglupok sa bomba, tiniruhay sa mga pampubliko nga lugar. Pag-ayam sa mga kriminal kag madasig nga pagresponde sang medic, explosive ordnance team sa kopatiman sang kapulisan.
Iningkabahin sa gikasa nga simulation exercise o kung SIMEX sa Bacolod Police bilang pagpanghanda sa barangay kag SK elections sa katapusan sang bulan. Ginpakita sa BCPO ang mga special equipment, multi-million shooter devices nga ginagamit sa tion sa EOD rigging method. Detonation kag controlled destruction agud mapaiway ang collateral damage. Nagupot man sa simulation ang katapos ng DepEd kag sectoral organizations. Kabahin sa pagsulong sa manimpyo kag malinong BSKE 2023. Nagpe-prepare kami. Nakita niyo naman, tama nga, sabi nila saving lives dapat ang priority. Pero kung may pagkakataon na mabuhay, dapat siyempre bubuhayin natin. Ginhingadlan na sang kapulisan ang duha ka miyembro sang Philippine Army nga ginakabig persons of interest sa pagpalupok sang granada sa Municipal Library sang Dingle, Iloilo. Iniamo Sunday Private First Class Romel Julieza kag Staff Sergeant Calpasi Oli nga mga katapos sang 6th Forward Service Support Unit sang militar. Ang nangin basehan sang kapulisan amo ang CCTV video kung sa diin nakuhaan ang paglabay sang duha. Apang base naman sa ila pahayag sa pamunuan sang Philippine Army, ilaging panginwala ang kahilabtanan sa insidente. Nag-coordinate naman ang militar sa kapulisan sa ginapatigan nga investigasyon. Restricted na subong ang duha sa ila kampo. Ginalantaw naman sang kapulisan nga motibo sa insidente ang daan hiligot-anon ni Staff Sergeant Oli sa isa ka PNP personnel matapos inigin isyuhan sang citation ticket. Testimonies of the witnesses that they could pinpoint that they are only the person ato dito during the time of the hand grenade at saka personal identification man sa mga suspects. Hindi nila yung maagyan yung seat ng explosion. No? Nahagip lang talaga sila ng camera doon on their way out. And yun nga, sabi nga sa atin, sila bang ganito nag-report, no? Kami naglupok. Anuman nga tion, posible maglandfall si Bagyo Jenny. Base sa forecast track sang Pag-asa, mag-iigo ang mata sini sa southern Taiwan. Karon sa hapon o kun sa gabi, posible nga makagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Jenny. Sa pihak sini, dapat sa gihapon magpanghanda sa pagulan tugas ang ginabutong sini nga hangin habagat. Nabatak sa gihapon ang tropical cyclone wind signal number 3 sa Batanes suno sa Pag-asa. Signal number 2 naman sa northern portion sa Babuyan Islands. Signal number 1 sa ibang pangabahin sa Babuyan, northern portion sang mainland Cagayan, Apayao, kag Ilocos Norte. Lauman ang mabasko nga pagulan nga may dala nga pagmadlo sang hangin sa masunod nga mga inoras. Nakitan sa Pag-asa ang mata sang bagyo, 140 kilometers north-northwest sang Itbayat, Batanes. Dala sini ang hangin nga nagalabot ang kabaskugon sa 175 kilometers per hour. Mangin mabalod kag delikado, ilabi na sa mga magagmay nga sakayan pang dagat ang magpalawod sa mga dagat nga sakop sa Batanes, Ilocos Norte, Cagayan, lakip na ang Babuyan Islands, kag Isabela. Subo nga adlaw, posible maka-eksperyensya sa pagmadlo sang hangin nga dala sang habagat ang southern portion sang Aurora, kabugusan sang Romblon, pila kabahin sang Metro Manila, Calabarzon, Bataan, kag Bicol Region. Hindi lang sa hangin, kundi sa pagulan man nga dala ni Bagyo Jenny dapat mangin alerto mga kapuso. Subo nga aga, lauman ang pagulan sa Batanes, Babuyan Islands, pila kabahin sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, kag diri sa aton sa Western Visayas base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Karon sa hapon, lauman ang pagulan sa ibang pagid nga bahin sa pungsod. Mga kapuso, mas nagainit pa ang mga eksena sa maging sino ka man. Ang desisyon ni Dino nga magpalayo na kay Carding mabago paihan, ano ba lang epekto sini sa pangginawi sa mga bata? May chance sa paihan nga makakita ay liwat si Dino Carding, ina kagiban pa ang aksyon kagiling ang mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Gindayaw sa netizens ang banta ng pagtuklas episode sa Unbreak My Heart. Makitaan sa sining episode nga pilit nga ginengganyo ni Sandra si Renz nga rin ng ila kasal pero nangin mainit ang ila pagsabdanay. Puno sang emosyon ng eksena bagay nga gindayaw gigagin kabiliban sang viewers. Happy naman si Joshua Garcia kag Gabby Garcia sa suporta nga ginapakita sang fans.
Nanging makalilingaw ko pero challenging ang episode ng Fast Talk with Boy Abunda kung sa rin guest si Andrea Torres. Magluwa sa challenging answers, ang dare kay Andrea hindi lahog-lahog. Ini ang mag-try sang pole dancing. Gindayo naman sa netizens ang talent ni Andrea kagang iya energy kagaisog sa challenge. Mga pungso, para naman sa atin ng Globalita, eksplosyon nagluntad sa isa ka oil refinery sa pungso Nigeria. 37 ka mga persona patay, samtang sa Thailand naman 3 katao patay sa pagpangluthang sa isa ka mall. Suspect isa ka menor de edad. Yaring balita ang gitutukan ni Julius Bilacaol. Hindi magnubo sa 37 katawang napatay, lakip sa mga ini ang duha ka nagabusong nga kababaihan, tugas ang pagkasunog. Matapos magluntad ang eksplosyon sa isa ka oil refinery sa Nigeria. Ang insidente ang nagluntad sa iba community sa River State. Sunod sa witnesses, ila nakita ng sunog nga lawas ang 15 katawo sa lugar nga napalibutan sang sunog ng mga palm tree kag motorsiklo. Ang illegal nga refining sang langis ang nagaduging sa pungsod bilang palangitanan sang pigado nga mga pumuluyo. Ini ang ginahimo pinaagi sa pagpabukal sa crude oil sa drum para magkuha sang gatong nga sa kinandan delikado kag makamamatay nga buluhaton. 3 katawo ang napatay, samtang 5 naman ang nagkalasamaran sa pagpanglutang nga nagluntad sa isa ka mall sa Bangkok, Thailand. Ang insidente ang nagluntad sa Siam Paragon Shopping Mall. Arestado, kagyara na sa kustodiya sa Metropolitan Police Detective Department ang isa ka 14 anyos nga ginatudlo og gunman. Ini ang ginapaidalom na sa questioning. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Mga kapuso, balikan naman nato ng selebrasyon sa World Teachers Day sa Fort San Pedro National High School. Sa siningamati niyon, makaupod naton si Dr. Maria Luz de los Reyes, Schools Division Superintendent of Iloilo City. Good morning, Ma'am Luz, and welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Maayong aga GMA Regional TV. Maayong aga. Yes, ma'am. Ma'am, anong mga activities nga ginahimo naton dira subong kaangot sa selebrasyon sa World Teachers Day? Dali lang. Pwede ba sulit ang pamangkot? Yes, Ma'am Luz. Anong mga activities nga ginapatigayon naton dira, ma'am, subong kaangot sa selebrasyon sa World Teachers Day? Okay. Ari kita subong sa Fort San Pedro National High School, ang venue sa aton nga World Teachers Day Celebration or National Teachers Day Celebration diri sa Division of Iloilo City. Subong nga aga may ang Iloilo City, may mga activities nga gintigana para sa aton mga maestra. May mga raffle items man kita nga gin-prepare para sa ila, may mga may mga services also offered para sa mga teachers nga gusto mag-enjoy sa mga services. Ang tanan naton nga mga partners sa diri sa Iloilo City nagabulig sa aton para lang matigayon ining National Teachers Day for Iloilo City. Alright. Ma'am Luz, anong mensahe nga luyag mo nga ipalabot sa aton nga teachers kag sa mga estudyante as well as sa aton mga ginikanan? Para sa aton nga mga ginikanan, 1 week na nag-announce kita nga October 5 is National Teachers Day. This is provided by Republic Act 10743 that October 5 is declared National Teachers Day sa bilog ng Pilipinas. Ang aton mga maestra gitagaan sa isa ka adlaw nga opportunity para ma-enjoy nila sa buong adlaw. Kag ini voluntary ang mga maestra nga hindi willing mag-join dire, ma-report sila sa eskwelahan. Kag ang mga kabataan naman niya are working at home na ang ila klase blended or modular at tumatin sila sa ilabalay na inform nato ang mga ginikanan para sini. Kag ang subong adlaw ang mga maestra ari dito subong para mag-enjoy gid sa ang ila i-rekindle ang ila commitment as a teacher. Nga ma-realize nila that they are also appreciated, they are approved, may approval, may appreciation, may admiration, and
tanan nga pag-honor naton sa maestra i-express naton namon diri subong sa venue. Karon sa hapon, subong nga aga may mga contest kita, may cheer dance competition. Kag ang mag-participate diri ang aton man mga maestra. May singing contest, may storytelling contest, ang journey sa isa ka maestra. I-depict nila ini sa ilang mga stories. Kag may mga entertainment. Together with this, may mga premium man sila. And ang tanan nga mga gasto naton diri, gimbuligan kita sa aton mga sponsors, mga partners, ang mga partners ng DepEd, kag ang aton mga teachers, at gid tinguwaan subong adlaw nga malipay sila, no? Ma-realize nila nga sila gali importante diri sa aton sa community. Subong nga adlaw is also raising awareness sa aton mga maestra nga ang reason, no, nga nagabugtaw sila kada aga, ang isa sa mga rason ini ang pagtudlo sa aton mga kabataan. Gani gina pangabay naton sa aton mga ginikanan, sa aton mga kabataan nga nagapamati subong, aton ipabatyag sa aton mga maestra nga importante sila kag appreciated ang tanan nila nga effort para sa aton mga learners. Alright, thank you very much, Ma'am Luz. Kabay pa madamo pagit kita nga mga estudyante ang ma-inspire no sa aton nga pagtudlo kag paggiya sa aton mga kabataan. Nagsugod ang social media bilang platform para sa pagpalapnag sang pag-inabyanay. Apang sa paglakat sang tiempo, ini ang nagdalaman sang madamo nga oportunidad para sa users. Isa sa mga ini ang kahigayunan nga mangin content creator. Gani kung wala ka pa sa sini nga kategorya, hindi ka matingala kung ang imo ba nga kakilala ang todo sa pag-post sa mga video sa paglaom nga ini magustuhan sang netizens, kag sa ulihi magkaganar sang income sa amo nga puluhaton. May mga performance nga dalayawon, apang hindi naman manigar nga ang iban mabudlay gidatagan sang passing grade. Ang ginatawag nga content creation ang tutukan ta sang spotlight subong nga aga. Mga puso pamangkot, my friends, pabala ka mo nga hindi pa social media influencer. Tanan na lang gid no? Ang pagka-content creator kag ang kaupod sini nga mga responsibilidad ang talakay ta this morning sa atong spotlight. This morning mga puso, ikabinagid sa mga gusto mangin artista sa social media, abi pagpungko na kamo pamati, kamo bangod. Are, kinanlan nyo bala, mahang pa na ginatawag nga ethical vlogging or blogging. Ano bala ini? Mangingaw po natin sa buong ang isa ka eksperto sa ginatawag nga cyber highway. Eksperto sa ginatawag nga new media. Ano ba lang new media? With us this morning, Sir Alfred Lucot, akon abyan gikan sa Lasal Sato. Alfred, good morning, may aga. Welcome to the program. How are you? Good morning, Adrian. No, kag maayong aga gid sa aton yung mga viewers. It's a great opportunity to be here. I'm good, really good. Yes, we're so happy that you are here para man mapatpat mo ang ginatawag nga ethics in vlogging, kag ethics sa mga gusto mangin influencer dira. About tanan-tanan kita gusto mangin sikat sa social media. First, let's talk about your job. Paano ka bala naging eksperto? Anong background sang imo nga karera sa social media kag sa cyber highway? Thanks for that question, Adrian. No? So, a little bit about my background. No? So, ako, I really came from a communication background. And then, after graduation, I landed the job in an advertising agency. And then, eventually, I moved into Facebook. No? I was also a former Facebook employee. And then now, I'm with social media app Kumu. Okay. Bao, aragi gali. So ikaw gid ang pinaka-perfect. Nga bala Alfred, gusto ko mahibaluan nga bala gusto gid sang tanan-tanan. Mangin sikat sa social media, gusto makakwarta sa social media, gusto makakuha sang hindi lang tag 5 stars, damo nga stars ang gusto nila. Nga man, abi explain sa amon isa-isa sa amon. No, that's a very good observation, Adrian, no? Because I think we are living in an economy today nga ka very accessible gid sang ini nga opportunity. In fact, this is an emerging opportunity for every digital users. Magsiling kita digital users, anyone who has a mobile phone who's using social media app, pwede maka-access sang ini nga opportunity. My current role right now is really focusing on monetization, right? What does monetization means? It means
nga I'm helping my company earn revenue from primarily, number one naton nga opportunity no nga ginatulok is really advertisers. Gina-consider tani siya subong as what we call as a media vector. Magsiling kita media vector, isa ini ka channel kung sa diin ang consumers naton naga-spend sang time, naga-consume content, naga-engage ilang mga friends. Kag madamo pa, no? There are many activities that we do. And if ikaw isa ka brand, isa ka advertiser, it's a constant thing in your marketing plan to be able to invest in media vectors or media channels to reach your customers. Kaya di ikaw as a brand, nagabaligya ka, di ba la? The thing is, it's not only going straight to the social media owners. Gin-open nila ang opportunity for all their users to be able to get a portion of that money. Okay. Now let's talk about ethics. As a journalist, ang ethics ang ginatawag mga kapuso, amo ning ginaobra kung wala may nagatulok sa imo. Wala may nagapamati sa imo, kag amo ning mga prinsipyo nga imo ginapanindugan. Nga importante, nga aton mga vloggers, bloggers, content creators, and influencers alike, dapat may ethics sila sa pagdeal, sa pagbaligya, kag sa pagkontrata sa ilang negosyo. That is a very important topic to discuss, especially nowadays. Number one, because ang opportunity nga gin-share ko kagina, no, accessible siya sa tanan, meaning democratized siya. So kung wala kita hindi kita mindful sang practices naton, more often we fall short sa aton nga mga ginaobra, no. But silingon, may mga tendencies nga i-take advantage naton, may mga tendencies man nga tiamuna we don't do the right thing. So magsiling kita ethical vlogging or blogging, no, i-define ta lang na a little bit. Magsiling kita ethical, but silingon, we are being authentic sa aton nga gina-create nga content, no? Authenticity is number one. Transparency, but silingon, transparent kita sang aton nga mga deals or sa aton audiences, no? Transparent kita kung ang aton post is a sponsored or paid promotion, no? So those are some of the things, no, that we need to consider magsiling kita ethical vlogging. And lastly, anong panugyan mo sa aton mga vloggers, influencers, content creators, kag tanan-tanan nga mga artista sa social media nga nagapamati ka nagatanaw this morning? Go ahead. I think my message is the future is creative, no? Again, ang creator economy, this is an emerging economy and this is an emerging industry actually, no? So but silingon, especially for the young people, kadamo naging successful. So continue what you are doing, but if there's anything I'd like to for you to really think about is do it right. Do it right. Do it right. And it has to be ethical. Ethical, yeah. Kadamin nga diskurso, no? Kaya siyempre, tanan, interesado gidya ba sa social media ang ginaistoryahan. Hindi na mag-amot-amot share, Kailangan may input man kita, kag sa mga nagapanugod nga gusto mga influencer, abi, tuon kita maayo. Tutukan naton kung ano gidbala ang luyag naton nga ipalabot nga mensahe sa kalibutan. Thank you so much. Thank you. Mga puso, are exciting, liwat nga mabatian ang matunog nga tunog sang drum simbolo sang mainit nga debosyon sa mga kalibunhon para kay Senyor Santo Niño. Sa mabot nga Sabado, October 7, masaksihan na ang opening salvo sa ginakabig mother of all Philippine festivals, ang Kalibo, Santo Niño at Yatihan Festival. Siyempre, maging kabahin man sa selebrasyon ng inyo GMA Regional TV. Maghahatag sang duga nga sadya si Kapuso host and actress Rabia Mateo. Gani kita-kits mga Kapuso sa Sabado alas 5 sang hapon sa Pastrana Park, Kalibo, Aklan sa Kapuso Artist Participation para sa opening salvo sang Kalibo, Santo Niño at Yatihan 2024. Nakuha sa Mapua Cardinals ang ikatatlo sining kadalagaan sa 4 kahampang sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament matapos ginlutos sini ang Binil Blazers. Sa hampang naging patigayon alas 2 kahapon sang hapon sa Phil Oil Eco Oil Arena, nagpangibabaw ang Cardinals sa Blazers sa score nga 75-71. Ginkilala nga best player of the game si Pau Hernandez nga nakatigayon sang 22 points kag 4 rebounds. Bangod sa kalutusan, nahulog naman sa 1-3 win-loss
win-loss record ang Blazers. Sa second game naman, nakatilaw sang unang kalutusan sa tournament ang EAC Generals matapos malutos sa JRU Heavy Bombers sa score nga 77-71. Ang Heavy Bombers ang ginpangunahan ni Aga Miranda nga may 20 points kag 5 assists. Sa karon ang Generals ang may 2-1 win-loss record, samtang ang Heavy Bombers ang nagsaka naman sa 3-1 win-loss card. Ang hinampang sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page. Zen mga kapuso ari balaho, let's all remember, permi nga madamo sang positibo nga dala ang internet, lakip sa mga iniya mong social media, apang hindi kita malipat nga may mga negatibo man iniya pwede madulot sa aton kabuhi. Insakto ina Adrian sinuganit sa American philanthropist and investor nga si Bill Gates, the internet is becoming the town square for the global village of tomorrow. Bangod sa internet kag sa social media, kita tanan ang daw tuluparay na lang gani ini ang gamiton ta nga oportunidad para ululupod nga magsanyog pinaagi sa mapuslanon nga mga content nga aton gina-post. Oy, Adrian, may ara gali birthday subong no, nagasaulog si Kapuso John Sala. Happy birthday, John! Wow, perti on leave. Gali ang ato niya birthday boy. Damo, giniguruhan. Daag preparasyon mo. On your birthday, John, kabay pa, hindi ka na mangin single. Anyway, mga puso, 81 days to go na lang. Pasko na. Madaming salamat sa pagtutok. Diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Obdan nyo kami rin Lunes sub to Biyernes. Mahimo nyo nga malanta ang aton episode sa www.gmaregionaltv.com. Kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si Zen Kilantang. Kago naman sa Edith Prietos, bugos sa puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.